Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito sa Tambayang Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong pahayag ni Senator Bongo at ang nag-release din po ng statement si Congressman Pulong Duterte sa kanya pong social media page, mga tambay. Tingnan po natin yung kanya pong nirelease na post sa kanya pong social media. At syempre po, unahin po natin si Senator Bongo na nananawagan po. May panawagan po siya sa lahat po ng nagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin si Senator Go sa kanya pong panawagan po sa lahat po ng sumusuporta at nagmamahal sa dating Pangulong Duterte. At isunod po natin yung statement po ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Ito po, pakinggan na po natin si Senator Go. Mga minamahal kong kababayang Pilipino, pagpatuloy po natin ipagdasal ang kalusugan ni Tatay Digong, ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Ang hirap po ng kanyang sitwasyon ngayon, di natin siya nakikita, di natin siya masasamahan, magpa-doktor. Totoo naman po yung mga nakaraang taon dahil na rin po sa kanyang edad ay minsan nadudulas po siya sa CR o sa banyo at marami pong pagkakataon na dinadala namin siya noon sa ospital para magpa-X-ray or magpa-MRI. Ngunit sa nabalitaan natin ngayon, nakakalungkot po dahil hindi natin siya masamahan, hindi natin nakikita kung ano na pong nangyayari sa kanya doon. Dasal po ang kailangan ngayon at ang kanyang doktor nga po ay sinubukan rin pong makabisita. Yung doktor niya po for the past 23 years, sinubukan pong bumisita rin po sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ngunit hindi po pinalad na makapasok at nakakalungkot po isipin kung ano na ho ang sitwasyon niya ngayon, kung totoo po yung balita na siya po ay naging unconscious, na natagpo ang unconscious at dinala po sa hospital para makapag-laboratory test. Sana po ay gumaling po si Tatay Digong. Ipagdasal po natin ang kanyang pagaling sa lalong madaling panahon. Kung nandirito lang sana siya sa Pilipinas, masasamahan ko siyang magpa-hospital. Masasamahan ko po siya magpa-check up kahit anong oras po, gaya ng ginagawa ko for the past 26 years. Ako po ay nalulungkot at nababahala sa sitwasyon niya ngayon na mag-isa po at matanda na po si Tatay Digong. Marami na po siyang karamdaman sa kanyang edad na 80 anyos. Napakahirap po ng sitwasyon ni Tatay Digong. Bilang 80 years old po, marami na po siyang sakit at sanay po siya na inaabot yung mga medisina, sinasamahan sa ng kanyang personal nurse or caregiver dito noon sa Pilipinas. Ngunit ngayon ay hindi po na pagbibigyan na meron siyang caregiver. Napakahalaga po na merong nakatutok po sa kanya, tumingin po sa kanya para maiwasan pong madisgrasya o madulas po. Dahil hirap na rin po siyang maglakad. At sana po ay bigyan po ito ng konsiderasyon ang kanyang sitwasyon doon. Importante po para sa ating lahat na siya po ay magiging ligtas. Ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan po, ang kanyang kalayaan ay napakahalaga po para sa ating mga kababayang Pilipino. Dasal po ang kailangan sa ngayon, mga kababayan ko. Huwag po tayong tumigil na magdasal at ipaglaban po si Tatay Digong. Napakasakit po isipin na sa kanyang edad po ay mag-isa po siya doon. Sana po ay makauwi na po siya rito sa ating bayan. Dito na po siya tumanda.
Yun naman po ang gusto niya sa buhay, makauwi lang po sa Pilipinas, makauwi po sa Davao. Tanda na po si Tatay Digong, harmless na po yun. Ang mas nakakatakot po kung meron pong mangyari sa kanya sa ibang bansa. Mga kababayan ko, tulungan po tayo. Huwag po nating pabayaan si Tatay Digong. Ipagdasal po natin siya. Paglaban po natin si Tatay Digong. Ako po ay paulit-ulit na nakikiusap sa ating mga kababayan. Pagdasal natin ang kanyang kalusugan. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. Ipaglaban po natin si Tatay Digong. Dasal po ang kailangan. Magdasal po tayo mga kababayan ko para kay Tatay Digong. To Tatay Digong, please get well soon. We love you, Tatay Digong. Please bring him home. Yan po mga tambay, ang pahayag po ni Senator Bongo, mga tambay. Taos puso po sa kanya ang talagang kalungkutan po ay mula po sa kanyang puso ang nangyayari po sa ating dating Pangulong Duterte. Mga babae, humihingi po siya sa atin ng dasal para po sa kaligtasan at kagalingan po ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Dahil po sa nangyayari po sa kanya na sobrang panggigipit po ng administrasyon po ng sinatawag na bangag administration, mga kababayan. Ito po mga kababayan, ang pahayag naman po. Nag-release naman po ng statement po si Paulo Duterte. Ito naman po yung kanyang sa kanyang social media, mga kababayan, na post. At ito po pinag-uusapan na po ito sa social media. Ito po mga tambay, ang release po ni Paulo, ni Pulong, kung nababasa nyo po. Ayan po sinasabi niya po dyan, mga tambay, sana daw po pinatay mo na lang ang pinatay mo na lang daw po sana si PRRD, mga tambay, para daw mawala na yung pagka-praning mo. Yan po mga kabayan, ang nilabas po sa social media ni Congressman Paulo Duterte, mga tambay, si Pulong. Nakikita nyo po, ayan po. Basahin po natin, mga tambay, yung kanya pong statement na pinalabas po sa social media. Pinatay mo na lang sana si PRRD para mawala na yung pagkapraning mo. Yan lang ba ang kinayang isipin ng utak mo? Akala mo ba matatahimik ang mga tao pag pinakulong mo si PRRD? Nakita niyo po yon? At dito naman po, sinabi niya, you will go down as the worst, most corrupt, and most hated president of this country. And we, the people, will make sure that you will answer for that bangag nga pisot. Nakita niyo po mga tambay yung pahayag po ni Congressman Paulo Duterte. Talagang siya na po ang pinaka-worst mga tambay sa kasaysayan po. Worst sa kasaysayan sa panahon po natin ngayon, ang corrupt. Kasaysayan, most corrupt and most hated. Siya na po ang pinaka sa lahat ng presidente sa panahon po natin ngayon ay kinamumuhian, mga tambay. Dati po, yung tatay niya. Hindi po ba? Ngayon naman po, yung anak na. Talagang hated na mga Pilipino. Most hated na po siya ngayon, mga tambay. Nangyari po, nakuha niya po ang kanyang tatay. Hindi po ba? Nung panahon po ng ating mga lolo at mga tatay, ay ganun din po ang nasasabi po ng ating mga ama, ng ating mga lolo, nung panahon po ng kanyang ama. Hindi ba? Talagang most corrupt and most hated president in this country, sa ating bansa. Nakita niyo po mga tambay, yung binitawang salita ni Paulo Duterte, ni Congressman, pinatay mo na lang sana ang kanyang tatay para hindi na nila nakikitang naghihirap, unti-unti nilang pinapatay umano sa ICC. Hindi po ba? Ayaw nilang ibigay lahat ang pangangailangan ng isang dating Pangulo na wala pang kaso, hindi pa convicted. Wala pang kaso, hindi pa siya convicted. At wala rin po siyang kaso sa Pilipinas.
Ni isa po walang hinihiring na kaso ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Ganyan po, katindi po ang ginawa po nilang pamumulitika dyan. Kaya po nakapagsasalita po ang pamilya ngayon, lalong-lalo po si Pulong, si Congressman Pulong. Talagang pinatay mo na lang sana ang kanyang ama nang hindi nila nakikita ang ginawa niyong pagpapahirap sa buwatan para ito ay makidnap at madala sa ICC. Sa buwatan pa rin yata kayo sa pera umano. Pera pa rin ng taong bayan ang nagastos o ginastos nyo dyan. Hindi kaya? At syempre po, tayo po yung maasa rin naman, talagang ang napaka makapangyarihan po sa ating mundo ay isa lang naman po ang ating Panginoong lumikha. Siya lang po sa lahat. Wala pong magagawa dyan si Bangag. Wala pong magagawa dyan ang mga demonyong korap na politiko sa ating bansa. Pag po ang Panginoon na ang naningil sa atin. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po, yung panawagan po ni Senator ni Senator Bongo, ay makiisa po tayo mga tambay na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang kaligtasan at kagalingan ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Yun po ang kanyang panawagan sa atin. Makiisa po tayo na sa mga panalangin po natin, napaka-importante po yan. At syempre po, malagpasan po sana ni dating Pangulong Duterte ang ginagawang pahirap po sa kanya at sobrang pamumulitika ng administrasyon po ng tinatawag na Bangag, mga kababayan. Grabe po. Grabe ang ginawa. Kaya po, yung sinasabi nga po natin at yan din po ay pinaniniwalaan naman natin, ang lahat po ay may hangganan, may katapusan. Yung ginagawa po ng administrasyon ngayon sa ating bayan, sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte ay may hangganan po yan. Hindi po ba? At yung ginagawa po nila ngayong pamumulitika at sobrang korupsyon sa ating bansa, may hangganan din po yan. At yan po ay aani po. Kailanman po ay hindi aani. Hindi po sila mag-harvest nang sila ay magiging mabuti sa ginawa po nila sa ating bansa. At yung kanila pong pagtitrader at paghuhudas sa isang Pilipino na minamahal po ng majority ng Pilipino. Mga kababayan, wala pong ginawa itong mali sa kanyang panunungkulan. Bagkus, maraming Pilipino, majority ng Pilipino ay humanga at nagustuhan ng kanyang mga ginawa. At syempre ang kanyang mga panukala. Hindi po ba? Nakita niyo po ba ngayon ang panunungkulan na nanunungkulan ngayon? Magtatatlong taon. Ang ginawa po ay puro po issue ng korupsyon at nagagamit pa ang militar para sa korupsyon. Sila pa ang kumukuha ng pera para i-deliver sa kanila. Militar. Nakakahiya. Nakakalungkot. Nagamit po nila lahat para po sa kademonyohan po nila, mga kababayan. Sino pa aasahan natin? Nakakalungkot po. Sana po mga kababayan, makiisa po tayo sa panawagan po ni Senator Bongo. At syempre po ay nakakalungkot naman po na pahayag at statement po ni Paulo Duterte, ni Congressman Paulo, Representative Paulo Duterte, sa yung kanya pong sama ng loob sa administrasyon. Pinatay mo na lang sana ang kanyang tatay. Kung di po ba, nakakalungkot. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa inyo po, sa ating mga subscribers at sa ating po mga kababayan. Nagbibigay naman po ng tulong sa inyong lingkod. Thank you po. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Ingat-ingat po tayong lahat. At syempre po yung dasal po. Yung dasal po natin sa pamilya Duterte, sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte na sila po yung maingatan. At syempre po tuluyan na po gumaling at makarecover ang dating Pangulo at madugtungan pa po ang kanyang buhay ni PRRD. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Yan lang po muna mga tambay, nakakalungkot po. Pero kailangan po natin na lumaban at huwag tumigil dahil lang ang katarungan naman po ay siya naman po ang laging nagtatagumpay mga kababayan. Wala naman po nagtatagumpay na kasamaan ng pangmatagalan. Ingat-ingat po mga tambay. Thank you po. Dasal po tayo sa panawagan po ni Senator Go. Thank you po. Paalam. Bye-bye.